Ang gobyerno, sa pamamagitan ng Department of Transportation, DOTR at Light Rail Transit Authority, LRTA, ay naghahanap ng halos 9 bilyong pesos pondo upang makabili ng 10 bagong train sets para sa LRT2. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Humihingi ang pamahalaan ng 9 bilyong pesos pondo para sa 10 bagong train sets ng LRT2 upang mapababa ang oras ng paghihintay ng mga pasahero mula 12 hanggang 14 minuto tungo sa 4 hanggang 6 na minuto. Sa kasalukuyan, 10 na lamang sa orihinal na 18 tren ang gumagana dahil lumampas na sa lifespan ang iba. Isinusulong ito ng Light Rail Transit Authority, LRTA, kasabay ng hiwalay na planong privatization ng linya. Ang pagbili ng mga bagong tren ay naglalayong bawasan ang paghihintay ng mga pasahero mula sa kasalukuyang 12 hanggang 14 na minuto. At gawin na lamang itong 4 hanggang 6 na minuto. Sa kasalukuyan, 10 na lamang sa orihinal na 18 train sets ang gumagana, ang natitirang 8 tren ay ipinahinto na dahil lumampas na ang mga ito sa kanilang economic service life. Nakakaranas ang LRT2 ng mababang ridership, humigit kumulang 150,000 pasahero kada araw kumpara sa buong kapasidad nitong 570,000, kasalukuyan ring kulang ang mga operational na tren at kinakailangan ng pag-upgrade ng signaling system. Ang privatization ay inaasahang magbibigay daan din para sa mga expansion tulad ng West Extension na dadaan patungong Tutuban, Divisoria, at Pier 4. Ang panukalang ito para sa bagong pondo ay kasabay ng plano ng gobyerno na isapribado ang operasyon at maintenance ng LRT2 sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP. Nilinaw ng LRTA na ang pagbili ng tren ay isang parallel na hakbang, sakaling maantala o hindi magtagumpay ang privatization. Planong isagawa ng Department of Transportation, DOTR ang auction para sa operations and maintenance. Samantala, ang LRT2 West Extension Project ay nananatiling delayed ngayong July 2026 dahil sa kakulangan ng pondo para sa malawakang konstruksyon, issue sa right-of-way, ROW, at relokasyon ng mga informal settler. Ang orihinal na pondong 10.12 billion pesos ay lumobo na sa 17 billion pesos dahil sa mga pagkaantala at inflation. Dahil dito, ang orihinal na target na matapos ito sa taong 2026 ay hindi na matutupad. Hindi pa nakakakuha ang LRTA ng buong Multi-Year Obligational Authority, MYOA, kaya hindi masimulan ang bidding para sa mga pangunahing contractor sa civil works. Tatlong istasyon na itatayo sa Tutuban, Divisoria, at Pier 4 sa North Harbor, Maynila. Ayon sa ulat, sa oras na makumpleto, inaasahang madadagdagan ng 16,000 pasahero ang sumasakay sa LRT2 araw-araw, at magiging 5 minuto na lamang ang biyahe mula Recto hanggang Pier 4. Samantala, mariing tinutulan ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang planong realignment ng 64.9 bilyong pesos LRT1 Cavite Extension Project dahil sa pangambang papasanin ng mga nagbabayad ng buwis ang bilyon-bilyong pisong dagdag gastos. Ang pagkaantala ay nag-ugat sa isyu ng right-of-way, ROW, at sa isang flyover na humaharang sa orihinal na ruta. Ayon kay Santos, aabot na sa 4 na bilyon pesos ang nagastos ng gobyerno sa obligasyon sa operator na Light Rail Manila Corporation, LRMC,
Dahil sa pagkaantala, bukod dito, mahigit 726 na milyon pesos na ang nailabas para sa mga naunang naayos na right-of-way. Sa halip na magpalit ng ruta o realignment na magdudulot ng panibagong feasibility studies at mag-aalis ng mga pamilya, iminungkahi ni Santos na pag-aralan ang paggiba sa C5 Quirino Flyover sa Las Piñas na nakakasagabal sa orihinal na alignment. Matatandaang noong Nobyembre taong 2024, binuksan na ang unang bahagi ng extension hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque, subalit, ang natitirang bahagi papuntang Las Piñas, Zapote, at Nyog, Bacoor ay patuloy na nahaharap sa mga hamon sa pagpapatayo. Ang Phase 2 ng LRT-1 Cavite Extension, mga istasyon ng Las Piñas at Zapote, ay kasalukuyang delayed ay natenga simula pa nang natapos ang Phase 1 noong 2024, ang mga susunod na yugto na ito ay nakakaranas ng matinding abala dulot ng mga issue sa right-of-way at mga hindi pagkakaunawaan sa bagong alignment ng railway. Ang pagpapatayo ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project ay opisyal na sinimula noong May 2019 sa panahon ng Administrasyong Duterte, bagamat matagal itong naantala at ilang beses na conceptualize sa mga nakaraang administrasyon, ang mismong konstruksyon ay naisagawa sa ilalim ng kanyang termino sa pamamagitan ng Build program. Ang Phase 1 na nagdaragdag ng 5 bagong istasyon, Redemptor Estaciona, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue, at Dr. Santos, ay pinasinayaan at binuksan na sa mga commuter noong November 2024 pa. Ang biyahe mula Baclaran hanggang Dr. Santos, Sucat, ay tumatagal na lamang ng tinatayang 14 na minuto, habang ang biyahe mula Quezon City hanggang Parañaque ay nabawasan ng halos 1 oras.